Isang pagkalang hapon. Amen. Muli natin kung tuloy ang kapahayagan ng mga sabi. At sinulat ng mga propeta na meron babalak sa Biblia na pinakita sa Acts chapter 8, verse 23. Acts 3:23. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi kikinig sa propetang iyon ay yan. At ang lahat ng mga propetang mula kay Samuel at ang mga nagsusunod sa dami ng mga sila naman ay nagsipagsaysay rin tungkol sa araw na ito. Kayo ang mga anak ng mga propeta at ng hipang ginawa ng Diyos. Na sinasabi ng lahat. At sa inyong bingin ay pagkain ang lahat ng mga angkat sa lupa. Sa inyo unang-una, nang maitindig na ng Diyos ang kanyang lingkod, ay sinubok niya upang kay parain sa lingkod ng bawat isa sa inyo sa bibig mga katang-alasan. Ang Acts chapter 3 ay nagbibigay po sa atin na kailangan sundin lahat ng tao ang sulat ng mga propeta. Na bawat hindi sumunod sa sulat ng mga propeta ay sa mga sumunod ay may pangako ang Diyos na pagpapalain mula sa ang kanyang bahaw na bago niya matamo ang pagpapala ay niya ang sulat ng mga propeta. May makikita natin kung alin ito ang tinutukoy sa Biblia. Sa 21, na siya'y kinakailangan ng gabi sa mga panahon ng pagsasauli sa dati mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat ko ng una. Ibig sabihin, from Eden time, iba, sumita ang mga propeta, mga hari. Ang lahat ng ito, kung pag-uusapan ng ang kalendaryo, sa taon, lalo na. Isa sa uli ng Panginoon ang lahat ng bagay, gaya ng dati. Hindi may original na isa kung paano ang pagdiriwang ng gawain ng paglilingkod sa Panginoon na ito'y sinila. At ang ating mga ninuno ay napasunod dito. Ito'y nilinaw sa Biblia bago ang New Testament. Ipinakita po sa Malakias chapter 3. Basahin naman natin sa Malakias chapter 3. Para po maging nalinaw natin sa pagsunod sa araw ng binanggit po ng Biblia, dating po sa verse 7, mula ng mga karawan ng iyong mga magulang kayo nagpatagdaw sa ating mga tungtunit at hindi ninyo pinalima, manumbalik kayo sa amin at ako'y manumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga ngunit sa inyong sinasabi, sa ano kami manumbalik. Yan. Kailan daw nagmula ang pagkaligaw natin sa mga Diyos
lahat na sa ating mga kanila. Ngayon, sa mga nag-aaral po, sa mga nagtuturo, kung pag-usapan po yung pasimula ng pagbilang na taon ng Gregorian calendar. So kahit natin, alam mo natin kung kailan po ginuo ang Hebrew at Gregorian. At yung mga buwan at pizza, sa ating panahon, hindi na masyadong sa atin sa iba, na halos din ang atin pong sinusundan ngayon ay mula pa sa mga tinuturo na mula pa sa ating mga magulang, sila ay nangatulong sa Diyos. Ngayon, pinabalik tayo ngayon ng Diyos makita ni Kristo. Okay. Kaya ang Christianity, hindi natin po sa lahat na kapag walang Kristo at hindi naglilingkod sa Diyos at walang pagkakilala kay Kristo, wala siya sa ligtasan. Kapag siya nang inuunahan at ang katotohanan na hindi makapagp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 apag
bumalik sa Diyos, dadaan siya kay Kristo. At pag dumaan siya kay Kristo, sunod niya ang sulat ng utos ng mga propeta na kailangan masunod sa pagkat kapag hindi masunod, ang mga ito ay pupuksain at hindi sila kayo magkamit ng pangako ng Diyos. Ito yung explain ko sa mga kapataya sa Christ believers. May promise ng Diyos. At ang promise ng Diyos ay hindi maglilikat kapag sumunod siya sa aral ng Diyos ay ibigay sa mga propeta na kailangan tayo na hindi masundan yung ating ginagawa na aral mula pa sa ating mga ninuno. Kailangan ating mga ninuno ay ligaw din sa mga component. Kaya pinabalik tayo kay Kristo. Na si Kristo ang kinahuwian ng kautusan. Si Kristo ang larawan ng Diyos. Si Kristo ang anak ng Diyos. Kaya pagdating dito sa ating pinasagay na kinakailangan tanggapin siya sa langit hanggang sa panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay. Anong isasauli? Merong kinaligaw ng ating mga ninuno. Maging sa kain natin, makikita natin kung paano po ang pagkaligaw din sa ating mga ninuno. At maging sa kain natin, kung sino po ang susunod dito. Meron tayong tatlong share kahapon dito na kinakailangan mabuksan ang ating kaisipan sa tulong ng Diyos. Na merong mga bagay na kailangan isaluhin. Deuteronomy chapter 16 verse 16. Ito po sa Deuteronomy chapter 16 verse 16. Basahin natin sa Tagalog. Makaidlo sa isang taon ng inyong mga lalaki ay magsisiharap sa Panginoon mong Diyos. Ang kanyang pipiliin sa kapistahan ng tinapay na walang libarura at sa kapistahan ng mga Sanlinggo at mga kapistahan ng tabernakulo at huwag sa kapistahan na walang dala. Yan. Merong pumaktos natin sa camera. Yung tatlong things for the Lord. Okay. Kita natin pumaktos sa camera. Merong tatlong pista or three feasts of the Lord in 1 year. Sabi ng scripture, may tatlo. Pagdiwang ang kapistahan ng Panginoon. Una, feast unleavened bread. Pangalawa, feast weeks or Sanlinggo. Pangatlo, feast tabernacle. So, itong tatlong ito, actually, ginagawa ko sa mga termino ng ating mga ninuno. Halimbawa po, balikan natin,
Feast of Unleavened Bread. The Feast of Unleavened Bread, ipinagdiwang nila ni Moises sa time nila ang tungkol po dito sa Tabernacle po. Halimbawa po, kukunin natin yung Leviticus chapter 23. Nakikita natin sa Leviticus chapter 23, meron po siyang pinaliwanag dito. Okay. Verse 5. Sa unang buwan ng ika-14 na araw ng buwan, sa pagdubog ng araw, ay Paskwa. Okay. Yung binanggit po sa verse 5, yung salitang Paskwa sa Panginoon. Kailan niya? Darating ang apat. Verse 6, at nang ika-10 araw ng ikawang iyan, ay kapistahan ng tinapay na walang lipadura sa Panginoon. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang lipadura. So kay Christ, dito po is 14. Pagdating sa Israel, nag-start po sila ng 15. 7 days yan. Okay. So, kapag Gentile ka sa time ngayon, sa time natin, ang celebration kay Christ, that must be, nag-start siya ng 15. Hindi sa 15, sapagkat hindi naman tayo Hudyo, hindi naman tayo sa 15 time. So therefore, ang mga saved in Christ, ang mga redeemed in Christ, kay Kristo sila mag-celebrate ng Feast of Unleavened Bread. Tanong, tuwing kailan? Sapagkat ito ay pinagdiriwang ng ating simbahan, pinag-Islam, from 15th-21 century, na ang celebration sa tinatawag na Passover o Communion, ginaganap po ito ng linggo-linggo, quarterly, at saka monthly. So, lilinawin natin, alin dito at saan naligaw ang ating malinaw sa mga tuntunin na hindi natin na tinatagima sapagkat ito ay utos ng Diyos at sinulat ng mga propeta na ang hindi sumunod niyan ay pupuksain. Okay, tingnan natin na kung tuwing kailan ang celebration po ng Unleavened Bread. In Exodus chapter 13 verse 8. Exodus 13. Ganito po ang ating mga mabasa. Isasagawa mo nga ang palatuntunan ito sa kapanahunan ito, taon. Pag binasa natin ang kabuuan ng Scripture na yan, from the beginning, no? Doon sa Scripture, hindi po quarterly, hindi po monthly, hindi weekly, kundi yearly. So, ibig sabihin, from the day, time, na ginawa ang kalendaryo, ang pizza, up to this 2024. Pagka ginamit natin ang computation ng Gregorian calendar, ibig sabihin, ang isang linggo na 7 days lang, nasa isang buwan na 28 days lang, which is 4 weeks. Yung mga dagdag na yan, 29, 30, and 31, yan po ngayon ang nakapagbibigay ng problema ng computation sa time natin sapagkat ang celebration ng yearly hindi na po ginaganap, kundi ginawa na po tuwing may kasal, tuwing binya, o lalo na po mga lingguhang fellowship. Ngayon, kapag hindi ginawa po na taon-taon, lumalabas sa talata na laban po doon na nilalabag ng tao ang mga tungkulin ng Diyos na kung mula sa ilang mga ninuno sa ating mga kinagista hanggang sa ating panahon, kapag sinundan pa po ang celebration na hindi taon-taon, ligaw na rin po sa mga tuntunin at pupuksain ang bawat sumusuway sa sulat. So mahalaga ang mga ministry ng mga propeta ng Diyos sapagkat sila po ay bibig ng Diyos na nagsasalita. Na ganoon din po sa time natin na hindi natin pwedeng i-bypass ang mga ginamit ng Diyos. Isa na po yan. Pangalawa, sa Feast of Weeks sapagkat
ito po ay magkalikit parehas siya at diniklara din ng Biblia na itong Feast of Unleavened Bread, ito ay gampanan ni Moises on the first month of the year. Anong sabi ng Biblia sa first month of the year? Exodus 13 verse 4. First month of the year. Sa araw na ito ay umalis kayo ng buwan ng Abib. So, sa verse 5, binanggit rin na sa unang buwan ng 4 na araw ng buwan sa araw ay Paskwa sa Panginoon. So, binanggit din sa Exodus chapter 13, pinaalis sila si Moises from Egypt sa buwan ng Abib. Abib means Hebrew. Yung Abib ay Hebrew. Sa time natin, ang Abib ka natin ng March, ka natin ng April. So, paano natin ma-determine ang half March at half April kung hindi natin alam ang perfect birth of Jesus Christ? Binigyan ko kayo ng clue sa perfect birth of Jesus Christ, no? Una, bubuksan natin ang Lucas chapter 1 verse 26 at mabasa natin na dumating si Gabriel ng 6 months sa Gregorian calendar sapagkat sa time na ni Mary ay Gregorian calendar na. At nung tinanggap ni Mary ang mensahe mula sa Diyos na dala ni Gabriel at Angel, assuming ang bini ay pumasok ni Mary, na pag binilang mo from the month of June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, which is 9 months. So, nung pinanganak si Jesus Christ sa ikasiyam na buwan, ang first month niya sa ibabaw ng daigdig ay April. So, malinaw na itong kalahati ng March at kalahati ng April, ma-determine natin sa pagkakalendar na ang April ay first month of the year sapagkat yun ay first month of Jesus Christ sa ibabaw ng daigdig ito. Ngayon, kung hindi natin alam ang perfect birth ni Jesus Christ at sumunod na lang tayo sa dagdag bawas na pinag-calendar, ibig sabihin, ligaw pa rin tayo sa mga pagkunin. Kaya ang tao sa time natin ngayon, klasik-klasik mga sakit, sapagkat yung sakit na ito ay mula sa Egypt. Dahil ang Egypt po ay pinag-pinawain sa Diyos. Anong ginagawa nila sa mga Israel? Pinagbabawa sila ng worship sa Panginoon. Sumamba sa Diyos magdadari. Bawal sa kanila. Dahil alipin sila. Ngayon sa time natin, pinalabas tayo sa sistema niya. Yan sabi ng Revelation 17 verse 5, tinawag itong mother of Lot, ina ng patutot, prostitute. At sinabing prostitute, kung sino-sinong lalaki sa literal na kalaya, ngunit sa spiritual, para na dinadala natin ngayon. Passover, ginawang linggo-linggo, samantala, taon-taon. Passover, ginagawang quarterly, samantala, taon-taon. Hindi ko kailangan mo nag-graduate ng Bible school, pero yung kinaiiral nila, 43 quarterly. Kaya nang sabi ng mayroong isang pastor nagtanong sa akin, pastor, sabi ni Apostol Pablo, alalahanin yung tunay ko ng kasi alam mo namin yung isang linggo. Ang sabi ko sa kanya, anong batayan mo sa pag-alaala mo sa Passover? Sabi niya, depende sa atin, alalahanin, hindi kailangan may batayan. Anong batayan niya sa kaya, pinagkita na ang perfect mechanism ng pagtutok ng unleavened bread, walang iba yung ni Jesus Christ. After his birth, after the 9 months, ang April ay first month ni Jesus Christ sa daigdig nito. Ngayon tayo maggamit ng mga buwan sa first month of the year, pero hindi tayo gagamit ng 28, 29, 31 sapagkat lahat ng tao kumbinsido ng isang linggo ay itong araw. Ang 4 na linggo sa isang buwan ay 20 days. Pag ginawa natin 25, sira pati yung international calendar. So, pagdating sa paglilingkod sa Diyos, babalikan natin ang Genesis, 6 na araw ginawa ng Diyos ang ating bagay. Pagdating na ikaw araw ng Diyos, sabihin 7 araw
araw lang pinag-uusapan. Amen. Binigay ng Diyos araw. Kaya in-interpret ng marami, nagtrabaho tayo ng 6 na araw, ikatipong araw, related sa Diyos. Tinulungan na nga tayo ng gobyerno, okay, from Monday up to Friday, Saturday, trabaho tayo, dating ng linggo sa church. Walang trabaho, walang official na trabaho. So, para makapag-church, naiingi pa, hindi nag-church eh. Dating ng linggo, iguman. So, kung ano ang issue. Dati, yung gobyerno hindi masisi sa implementation. Actually, sinadya talaga yan para ang tao makakilala sa Diyos. Pero sa tahan natin, kung kailan pumunta na nagkasakit ng mga tao sa pagkakilala sa Diyos. Kaya tayo po, nagpapaabot ngayon, bata o matanda, na maintindihan natin ito. Okay, balikan natin ha. So, after this pandemic, kasunod po niyan sa tatlong Feast of Weeks. Nasa panahon po natin yung Feast of Weeks, pag inaral po natin yan, ay Pentecost po yan. Pentecost po yan. So, ang Pentecost po ay may bilang din po yan. After unleavened bread. At ang sabi niya dito, sa paliwanag din ni Propeta Moises, in chapter 23, verse 15, 23 verse 50. at kayo pindilang sa inyo mula sa kinabukasan ng Sabat, mula sa araw na inyo dalhin ang bigkis na handog na inalok. Magiging 7 Sabat na ganap sa pagkakawin ay hanggang sa kinabukasan ng 7 Sabat, bibilang kayo ng 50 araw at maghahandog kayo ng bagong handog na harina sa Panginoon. Sa pangaralin natin, idiligan ng Diyos ng tunay, pinahandog tayo ng Diyos ng bagong handog. Hindi luma. Okay? Hindi na po pwedeng sundin yung lumang handog kundi bago. Hindi. Ang bilang ay bibilang ng pagkakasan ng Sabat mula sa isang araw na inyong dalhin ng bigkis na handog na inalog sa magiging 7 Sabat na ganap. So, after 7 days ng celebration, okay, sa Israel, at bibilang ng 7 Sabat itong linggo. So, 49 days, sa 50 days. So, sa Old Testament po, ginanap na po tinawag na Jubilee. Sa lahat po ng spiritual na kaganapan na yan, nagkaroon na po ng kaganapan sa Old Testament. Ngayon, bibilang ng 7 Sabat, 50. Yan. Ang Pentecost, alam natin na in chapter 2, yun po ang pagbaba ng Espiritu Santo sa bilang nilang 120. At nagkaroon sila ng iba't ibang wika. May mga madaan, sabi ng mga tao. Paano nakaalam ng mga wika ng mga tao? Eh, hindi naman yan katulad natin ang salita. Ngayon, in-interpret ng marami, blah, 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 speaking now, nakapangyarihan na yan ng Diyos niya. Actually, maraming magaling na yung mag-speak in tongues, pero mga chismosa. Kasi po, ang mga pinana ng Espiritu, hindi masyadong madaldal po. Hindi masyadong palapin po. Pinana ng Espiritu. Pero, sabi ni po, mayroong tatlong na speak in tongues na hindi nakaintindihan. Kung mayroong isang nakaintindi, tumigil yung dalawa, ipapaliwanag. Ngayon, kung pareha sila tumigil na, pareha na lang silang so, magsalita ka ng Chinese, yung isa Japanese, yung isa American. Ngayon, kung marunong ka mag-interpret doon sa dalawa, hindi. Pero sabi ni Paul, kung walang nakaintindi, magpapasibay sa English yan. Pero kung may nag-interpret, may mensahe ang Diyos. Sa sino man, ang ibig sabihin ng Spirit. Kaya may mga kayusan na ginagamit ko, hindi yung blah, 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 blah. So, ipinakita po na bibilang ng 7 linggo. So, pag hindi po makumpute ang tama, after unleavened bread, pagdating ng Pentecost, hindi po makumpute ng tama.
hindi nasunod yung 7 weeks at ang 7 weeks ginamit ang 29, 30, 21, eh talagang hindi tumama yan. Kailangan tamang ang gagamitin dyan. Ano yan? 28 talaga. 7 days a week sa isang buwan ay merong 28 days. So pag ginamitan po siya ng recommended nagamit po yung 29, 30, and 31. Actually, pag kinompute na siya, ang computation na ginamit na natin sa time natin from year 1 up to the present. Pero, pag-clear ng paggamit ng kalendaryo, pagbilang ng taon from year up to this year, 2024, hindi po nagsimula talaga sa tulo yan. Kaya kapag gumamit ka ng kalendaryo na yun na gamit sa celebration ng Panginoon, malaman kung saan ka pupunta dyan. Sapagkat ang gawin po, actually, yung binanggit ko kayo na yung birth of Jesus Christ, yung unleavened bread of Passover sa kanya, sa Israel, yung unleavened bread, secret celebration na hindi ka pwedeng mag-celebrate ng 5th day na mag-start sapagkat yun ay para sa Israel. Kay Moises time, ang patay ko sila dyan, ang kambing, rupa. Ang sabi ng Acts, hindi nariing sakdal ang mga sumusunod sa kautusan ng Biblia. Gusto natin maging sakdal. Through Jesus Christ. Kaya ang celebration, taon-taon, communion, taon-taon, susupan ng linggo-linggo. Bawal na po, magkakaring-karing ngayon na isang linggo, 2 linggo, or every quarter week. Actually, ang celebration sa Passover, sa covenant ni Jesus Christ sa mga apostol, kaya after nung Passover sila, ang mga apostol sa Acts, mababasa natin, tinsipan nila. Sabi niya, saka siya kakain ulit, kung kakasamain ko na kayo sa karya ng Diyos. Eh ngayon, sa dispensation of time, si Christ, namatay, muling nabuhay, tumupong sa kanan ng Ama, as a King at King and Lord of Lord. Ibig sabihin, nasa Spirit dispensation tayo. So, sa Spirit dispensation, sa pag-aaral ni Cristo, spiritually, pag manahan sa iyo, Romans chapter 8, ibig sabihin, magbibigay mo sa kapatid. Na ang sino nang walang Spirit ni Cristo, hindi sa Kanya. So, kailangan sa pag-aaral ni Cristo, pananahan siya ng Spirit ni Cristo. Para makabalik siya sa Diyos, Lord Jesus Christ, at hindi siya makasunod sa pagkaligaw ng ating mga gulo. Ano yung pinaligawan ng ating tubig? At isa na kung ano yung tubig. Napakalaga yung tubig niya. Ngayon, after the death, ang kasunod yung first weeks, which is Pentecost. Mahalagang Pentecost. Mahalaga rin ang Jubilee sa Old Testament. Jubilee, ikutang ka, ay wait na ka o ano. Dating ng 50 days, balik sa iyo yan, palayain ka. Ibig sabihin, i-harvest ng tao ang lupain mo, ang pag-aari mo. Ibigay niya sa business yun, after 50 years, balik sa iyo. Sa ating time ngayon, pagka mag-alipin tayo, magkasala, hindi, walang tipan, walang Diyos, walang pagkas, hindi ka bagay sa bansa Israel. Pag na kay Kristo ka, kahit criminal ka, kahit nangangalunya ka, kahit anong kasalanan, pag na kay Kristo ka, sito ka. Therefore, kailangan sinunod ang pagsunod sa aras ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin sa ating mga katimbang, diba? Kayo may asawa, kailangan kasal kayo. Hindi pwedeng hindi kasal. Sapagkat yun ay hindi nakalugod sa Panginoon. Kaya niloob ng Diyos, ang bawat isa, inayos ng Panginoon. Wow, kayo ayaw nyo sa pag-iibig ko sa Panginoon. Kung sino makikot sa Panginoon, hindi naglingkod sa Diyos. May asawa ka, hindi magkasal kayo. Bakit hindi kayo magkasal? Baka may problema sila. Sabi ko sa kamang ikaw ba? Oo, akong business, nagigiro ko na ako dito. Hindi pwede sa Jesus Christ government na hindi ka kasal. Sapagkat doon pa lang hindi na lumutong kasi. Babae, lalaki, kahit sino-sino sa Diyos. Kailangan tayo po ay lalagay sa tamang kalagyan kapag sa
kung paano ang tamang pizza at buwan sa salitation. Ganon din po ang implementation ng tamang sa Diyos. Then pagdating ng Pentecost, actually, different churches nag-celebrate nito, I hope, no? Celebrate ng churches. Yun po ang tayo ng pagbaba ng Espiritu Santo. Na sa time natin, kung 3 years ka na nag-serve sa Panginoon, 4 years, so then meron ka ng Espiritu Santo. May Pentecost na sa'yo. Pag may Pentecost na sa'yo, may paglaban mo na ang aral ng Diyos, may turo mo na sa tamang pagtuturo ang aral ng Diyos, at makapanindigan ka na no matter what. At yun ang nangyari sa mga apostol na sila tumanggap sa pangalan ng Pentecost na kapangyarihan mula sa Panginoon na tuloy ang declaration nila. Hindi yung by feelings lang na, oops, 3 years na, hindi ako pinagpala. Mukhang iba yata. Hindi mo ba na-receive ang pagpapala? How many years binuhay ka ng Diyos? How many years binigyan ka ng lupa't bahay? Hindi pa pagpapala sa iyo yan. Ano ba pagpapalang hinaman natin? Yung tingnan natin, sabi nga ni Pastor singilin tayo ng Diyos piso-piso sa kapatid. Ito na tayo pambayan. That is by the grace of God that pinibigay ko sa amin. So, balik tayo. Number 2, bibilang lang 7 weeks. Pentecost. Number 3, bibilang ka ng 7 months. Saan natin mabasa? Okay? Leviticus chapter 23, verse 25. Huwag gagawa ng gawang paglilingkod at kayo'y magkakandog ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, gayon may sa itong araw nitong 7 buwan ay araw ng pagtubos, magiging sa iyong banal na pagpupulong at pagdalamatigin ninyo ang inyong mga kaluluwa at maghahandog kayo ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At huwag kayong gagawa ng anumang gawa sa araw din yan sapagkat araw ng pagtubos upang itubos sa inyo sa harap ng Panginoon. Dito po, sa ulo nating binasa, mali na ba sa ating pong pagbabasa? O anong ibig sabihin itong 7 buwan? Anong tawag doon sa 7 buwan? Ano? Anong tawag doon sa 7 buwan? Na binasa natin sa talata. After Pentecost, bibilang tayo ng 7 buwan. Magiging iyong banal. Gayon ba sa ika-10 araw nito at ika-7 buwan ay araw ng pagtubos, magiging sa inyong banal na pagpupulong at magiging ninyo ang inyong mga kaluluwa at mag-handog kayo Sa Panginoon, pinaraan sa apoy. Pinaraan sa apoy. Ibig sabihin, bago ang celebration of this meron tayong handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Sa time natin sa Spirit Dispensation, ang ating mga sarili kailangan dumaan. Halimbawa ko, ang pagsubok, kailangan dumaan sa apoy kung first stop. Pagsubok yan. Gano'ng kahirap yung pagsubok, titistingin ka sa material, titistingin ka sa spiritual, titistingin ka sa bagay na literal, physical, titistingin ka. Pagsubok yun. Kailangan hindi ka masunog yan. At kung masunog ka, spiritually, ibig sabihin, handa ka talagang makasunod sa araw ng Diyos. Handa kang bumalik sa Diyos, magkita ni Kristo, hindi ka sunod sa mga liturgungin. Pag sinabi mong, ito yung kinagisnan natin, dito susunod eh. No. Sabi ni Paul, huwag kayong umayos sa kapatid. Paano ka makabalik sa language sa Diyos kung susunod tayo sa mga tradition sa lipunan? Sabi ng Colossians chapter 2 verse 8, ang ingat kayo sa filosofiya ng sanlibutan. Pag sinabing tagapagturo sa filosofiya, hindi basta-basta mga profession, scribe and Pharisee. Kung grade 2, grade 4 lang tayo, high school graduate,
Huwag tayong basta-basta makikinig. Iba, kung siya ay may banal na espiritu, which is Pentecost time, talagang ituro sa kanyang banal na espiritu kung ano man yun. Halimbawa, malimutin ka. Tuturo siya ng Espiritu Santo. Anong sabi ng 1456 nandiyan? John 4:26. Sige, sign natin. 4:26. Datapwan ang mga alip sa makatuwid pagaya ng Espiritu Santo, nasusubuin ang mga sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat na nasa inyo ay aking sinabi. Sino ba? Iso, after the years, ito ang banal na espiritu. Eh ngayon, sa dami nating kinakain na may mga kimikal, medyo apektado ng ating memory. Pero ang sino ang magpalala? Sa banal na espiritu. Therefore, we need Pentecost. Bawat church is ng kailangan ng Pentecost. Kaya lang, hindi pwedeng maibigay ng pastor at bishop, cardinal at pope yan. Liban lang sa Diyos. At hindi ka lumabas sa tradisyon ng Babylon system. Kung wala kang Pentecostes. Sa tinanong tayo, kayo ba yung mayroong Pentecostes? Kaya nagsabi ko. Any churches today, mali ang celebration ng Passover. Sumusunod sa sistema ng tradisyon. 30-31 ng kalenda. Gagamitin sa celebration ng Panginoon. Wala kang Pentecostes. Ang sabi ko dati sa ilang mga katimbang sila. Wala pang Pentecost, hintayin kung gusto mo condition. Anak ni Sister yun. Umuwi ng kung anong probinsya yun. Dahil may importante. Pilit siya mo muna. Pagdating dito, ano nangyari? Kailangan nakabalik sa ministry, I hope magkapagpatuloy sa ministry. Kasi po, hindi po Turkey, no? Naintindihan ang versikulo. Nabasa ang versikulo. At laging ready ang versikulo. Hindi siya mismo babaan ng espiritu na yun. Then pag hindi siya binabaan ng espiritu at dumating na yan ang kurso sa buhay niya, posible mamigit niya at makalayo siya sa hanay ng espiritual. Ang bagsak niyang kayabangan. Ngayon, anong nangyari sa mga taong yung gayabang laban sa Diyos? Ang nagmamataas ay kahit memorize mo ang buong Biblia, kung ang hanay ng kayabangan ay papasokin ng tao, Diyos mismo ang magbagsak. Nakakalungkot. Kaya ang ating knowledge, yung mapabilang ang tamang paglilingkod ng tao sa Diyos, like nung Heavenward, Feast of Weeks, up to Tabernacle, sapagkat ang bilang niyan po ay 7 weeks. Halimbawa, 7 weeks, 7 months. Paano kung mag-compute ngayon ng 7 months sa Gregorian calendar? Diba ang kalendaryo natin? Saan ka mag-start ng bilang? Sa 7 months. Ganon. Kanina ipinakita ang first month of the year, Abib, sa Hebrew calendar. Sa Gregorian calendar, ang first month of the year ay April. Ang April ay first month ni Jesus Christ sa daigdig na ito. Ngayon, after Pentecost, pagpasok mo ng Feast of Tabernacle, may 7 months kang bibilangin. Okay, sinasabi natin sa ating mga kapatid sa pangampalataya. Subukan nyo na po magbilang kasi scripture pong binanggit ko in chapter 23. At alam niyo yan na sa time ni Noah, may mga buwan na binanggit din kung kailan sumagsag sa bundok ang sasakyan ni Noah. At dito sa Feast of Tabernacle, bago ang eksaktong celebration ng Feast of Tabernacle, doon sa ikasampo na yun, ay pinag-ayuno, pagdalang natiin, ginawa na rin ni Moises sa Old Testament time. Dahil hindi nga pwedeng humarap sa Diyos na hindi mag-iis. Sapagkat yung pista na ito,
i-celebrate ito hindi na by group, kundi by individual na. Kaya kung pag-uusapan ng piyesta sa time natin, halimbawa, ating kinabis na dami piyesta ni Senior San Vicente, piyesta nito. Actually, karamihan sa mga yung holy person nag-serve sa Panginoon. Pero ang piyesta hindi para sa kanila kundi ito. Kaya ang piyesta ang naganap sa loob ng isang taon. Lalo na pagdating ng mga sa Bicol area, sa Bicol area, may iba umuwi, basta lang makauwi sa pista. Pero ang pista yan ay ligaw sa mga community. Sa Diyos. Basta masaya naman ako. May buling-buling, may pispiras, may kahulugan. Pero tiyak, bawat pista sa bawat lugar may katay. May nagsuntuma. Ilang pista. Pero tatlo lang, binanggit ng Biblia. Kaya ko dati napinatid sa ganong pista. Kahit malayo, hindi pumunta. Kasayaw lang. Sa mga sayawan, minsan yan. Ang mga bakla, nandoon. Kaya kami wise kami nun. Wala kami pambiling maraming alam. Tutuloy namin yung mga bakla. Bili siya ng alam. Unainom na namin baksin na kami inaabot yung mga bakla. Nag-away yung mga bakla sa pista dahil sa mga alam ko. So yun ba'y huli celebration? Ako masabi ko yan dahil ako ay tao. Ito sa malapit namin sa lugar. Witness sa kanya. Masaya pero walang kalawalaki ang para sa okay, bakit sayang? Kailan ka mag-start ng 7 months of Gregorian calendar? Diba? Dahil merong sabat na ika-apat, sabat sa ika-apat, ayon sa ika-5, ayon sa ika-7, ayon sa ika-10. Apat yun. Okay? Apat yun. Ngayon, yung ika-apat na ito, ayon na binanggit sa Biblia ay April. So mag-start ka ng bilang sa 7 months, April. Bukan mo. April. May, June, July, August, September, October. After ka 7 months is October. Ibig sabihin mag-start ka ng bilang hindi sa January, kundi sa April. Pag nagkamali ka ng bilang dyan, ibig sabihin, pati yung 10 days na yun, bago 15 days ng binanggit ng 7 months, sira na rin ang celebration in Kapugian. Kaya yung iba, pag tinanong mo ang mga pare, Father, kailan ba dapat ganito? Kaya mga gusto niyong pista, sigurahin ganito. Sinabing 11-12, Bispiras kahulugan. Pag sinuway mo yan, away kung barangay. Kasi ang pizza mahalaga. Ang pagpasakayan natin, naglingkod tayo sa Diyos. Ang pagligaw na ginawa ngayon sa atin, mula sa mga maling tuntunin, wala pa sa ating mga ninuto. Buwan, pizza, pati oras. Kaya yung tatlong pista na ito, 3 feasts of the Lord in 1 year, Feast of Unleavened Bread, Feast of the Weeks, Feast of Unleavened Bread. Ito po, sa time natin, nasa tao na ito. Yung Feast of Tabernacle, nasa tao na ito. Sabihin, ang mga saving Christ, nasa sila tamang celebration. Ibig sabihin, kapag siya ay may covenant na sa Diyos, Lord Jesus Christ, kumain na siya ng tinapay na walang bikadura, pinagpas na bukas. Next year, hindi na siya ulit. Kung bakit? Dahil kakain mo si Kristo, kakasamahin yung mga apostol at yung mga believers in Christ sa panahon ng kanyang pag-aari. That is, Matthew chapter 26. Hindi na ulit kakain siya
by a literal. Sa time natin, pag ikaw ay kumain ngayon, this year, next year, huwag ka nang kumain ulit. Yan ang covenant mo sa time na yan. Walang renewal. Pag kumain ka ulit, nag-renew ka. Ibig sabihin, doubt ka doon sa salvation na na-receive natin through Jesus Christ. Iinom ka ulit next year, kakain ka ulit next year, ibig sabihin, hindi ka pa kontento doon sa kaligtasan ng Jesus. So, ano pong implication nan sa time natin? Pagkamali, ang celebration, ang pagkaintindi, sa test ng Biblia, balik na rin yung test ng Pentecost, balik na rin yung test ng Bernabé. Bakit sa tao? Ang sabi ng Revelation chapter 21 verse 3, ano natin? Sa ano ngayon tagad na kuno na yan? Nasa mga tao. Nasa mga tao. 21 to 3. Sabi dito, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa ulan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya ay mananahan sa kanila at siya ay magiging bayan niya at ang Diyos ay sa kanila at magiging Diyos nila. Di ba ganyan ang inyong paliwanag sa atin ng bayan ng Diyos? Pero yung bayan ng Diyos na may grupo marami, yan yung linggo-linggo. Tapos nagpatawag na bayan ng Diyos. Ang tunay na bayan ng Diyos, yan nag-celebrate ng tamang test of the Word. Yan ang bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos nag-start ng celebration based on this scripture na from the 7 months, from the Gregorian calendar, na pagdating ng 7 months, which is already days of the Bernabé. At yung kabit na kuno na yun ay nasa mga tao na. Pag tamang celebration, yung mga tao yun, yan ang tamang tawag na bayan ng Diyos. Ngayon doon sa bayan ng Diyos, ano ang promise ng Panginoon doon sa bayan ng Diyos? Tuloy. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon ng pagkalamhati o pananambitan man o nanghirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang na. Ngayon, paano ka maging kasiraan sa kapwa kung bayan ka ng Diyos? Ngayon, kung bayan ka ng Diyos, maging kasiraan ka sa kapwa ngayon, hindi ka bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos, yun lang nakapag-celebrate ng tamang celebration. Dahil yung Feast of the Bernabé, mag-pista ang isang tao sa Feast of the Panginoon. At yung tabernakulo na yan sa Old Testament, building ginawa ni Moises. Ngayon, ang templong pinatukoy tayo. Na ang templong yun ay kayo. Ibig sabihin, ikaw yung tabernakulo ng Diyos. Individually, ikaw yung tatawaging bayan ng Diyos. Pag naging bayan ka ng Diyos, hindi ka napabayaan ng Diyos na mag-iyak-iyak sa problema. Dahil hindi lang ikaw ang mag-solve ng problema sa kaya mo nang ipasok sa puso't isip mo yung problema mo. Hayaan mo yung mag-solve ng problema. Kasi bayan ka ng Diyos. Anong kasunod? 5. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginawa ko bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, pagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. So, pag sinabing gawin niyang bago, nangyari na ang kanyang pagbalik sa langit. Sit down, direct from the right throne of the Father, chapter 12, ibig sabihin na sa King of Kings ang Lord. Binalik na niya sa dati. Kaya ang kaalaman, katulad nito sa tulong ng Diyos, yan po ang palatandaan na tama ang Feast of Unleavened Bread at yung Feast of Pentecost maging sa Feast of Tabernacle. Ngayon, ipinakita ko sa karoon ng kasulatan na ang bayan ng Diyos ay hindi na pwedeng babalik sa dati ng sitwasyon dahil may promise ng Panginoon. So, hindi po pwede parang kanta na parang gulong ng kalat, gulong hindi po masaya. Hindi. Tuloy-tuloy yan. Anong sabi? Doon sa scripture na verse 4, 5, 6.
Hmm. Sinabi mo yun sa akin. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang nauuhaw ay aking painumin ng walang bayad sa bukal ng tubig. ng Ibig buhay. sabihin, plansado na yan. Okay? Even in any promises of God, spiritual, physical, material, literal, plansado na ng Diyos yan. After nung si Christ, na namatay at muling nabuhay. Ang kailangan lang natin, matutok natin ang tamang proseso. Dahil pag napamatay tayo dyan at nakasunod tayo sa traditions of man, hindi natin ma-receive yung promise ng Panginoon sapagkat yan ang pinaka-key sapagkat sa unleavened bread, yung 14 day trial siya. At sa mga bilin ngayon, pagdating sa 7 days, Israel yan sa Old Testament. Pagdating sa ating time, magkaisa yung Israel Gentile sa time ng kanyang kingship time. Sapagkat sa kingship time niya, sa 1,000 years, ang isang araw na kasama sa Piro. Sa 1 Peter chapter 3, tingnan mo na natin. Verse 15. Chapter 3. Sige, tingnan natin. First Peter, ano? Second Peter, bro. Sige, 3:6. Peter, sige. Second Peter. Chapter 3, verse 8. Second Peter. Chapter 3, verse 8. Manag-ingat kayo sa iyong sarili po ng nawala mga bagay ito. Katapos, Second Peter. 238. Second Peter, chapter 1. Chapter 3. 38. Chapter 3, verse 8. Katapos, Datapwat ninyo, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ito po ay very quick and sweet. Kailangan po tayo ay makasunod yan. Kapagkat sa sweet na yan, tulad nung sa time ng Pentecostes, ang Espiritu ng pag-iis. Ang baba ng Espiritu, doon tumapang si Apostol Pablo, Pedro. Ngayon, sa time natin, hopefully, mababaan ng tao para mangyayari ng Diyos. Pagdating sa listahan ko, siya na yung team itong pinutukoy na gawa ng Diyos. Ngayon, itong tao, mga tao, ng Diyos. Ang sabi nung sa talatang yun, sa huling binasa kita, siya ang Alpha at Omega. Omega. Siya ang Alpha at Omega. Chapter 21, verse 6. Revelation. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ng Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig. Libre yun. Walang bayan. Kung ikaw ang leader ngayon, kainom ng tubig na yan. Pagkasal, walang bayan. Pinyag, walang bayan. Pagkaspas na kapay, walang bayan. Bakit po? Kasi nakainom siya ng tubig na buhay. Libre, binigay sa'yo ng Diyos. Bakit mo, pag pinainom sa iba, may bayan? Ay kung sabihin nila, paano mabuhay ang mga pare, ang mga pastor ngayon? Kung umasa ka sa tao, hindi ka mabubuhay. Pero kung umasa ka sa Diyos, mabubuhay ka. Sunod na nata. Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Kaya dapat magtagumpay. Saan magtagumpay? At Kristo ang ito. Sa tamang celebration ng Living Bread, babaan siya ng Espiritu Santo, at siya ang magiging tagat natin ng Diyos.
Kaya, after that, 7. mm, Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. mm, At ako'y magiging Diyos niya kasi magiging anak ko. yeah. Pag nagtagumpay, ang Diyos ay magiging Diyos niya at siya ay magiging tuloy. Eh, ngunit sa mga duwag at hindi mananampalataya Mm, at sa mga kasuklang-suklang at mga mamatay tao mm, at sa mga mamakiyakin Mm. at sa mga manggagaway mm, at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan Mm. at sa lahat ng mga sinungaling mm, ay kanilang bahagi ay sa dagat-dagatan nagniningas ng apoy at Mm. sukri na siyang ikalawang kamatayan. yan. Pangilan? Ikalawang kamatayan. Ganun katindi. Sa ikalawang kamatayan, doon po ang destination. Masakit yun. Kasi sinisikat natin, ano ba itong dalawang kamatayan? Unang kamatayan, na sinasabing mamatay at muling mabuhay, na pag namatay ang isang tao, pag ilibing na, saka pa siya pupunta sa eternal life. Wrong. Mamatay sa dating pagkatao, mamatay siya sa maling siguro, mamatay siya sa pagsunod sa maling mga tuntunin at kinaligawan ng ating mga ninuno. Pag natulog ng ating katawan pisikal, ang tawag din natin patay ng sleep. Bakit po? Patay ka na dati pang pagkatao, ba't tatawagin ka pang patay? Hindi na. Ang tawag sa mga taong nakasunod sa tamang paglilingkod sa Diyos, like this three kinds of fish. Pag humigit ang kanyang mata ang tawag sa kanyang tutulong. Hindi patay. Dahil patay na ito dati sa pagkatao. Kaya kinakailangan tayong mga buhay, sikapin natin na masunod natin ito. Mag-aralan natin, hingin natin sa Diyos. Pagkat kayo mayroong hundreds and 200 followers, pasundin nyo sa maling pagsunod, asahin nyo na there is life after death. Ibibig ka muna 6 feet para magkaroon ng buhay wrong. Kailangan mamatay ka sa ating pagkatao, maling doktrina, at mabuhay ka ngayon kay Kristo, na pag bumalik ang iyong katawan sa alikabok, ang tawag ay tulong. Sabi niya, Kristong Pablo, ibig patay. Pero kung isang tao namatay, na sumaway sa mga aral ng mga propeta, sabi noon, ang sino mang sumaway sa mga propeta ay upok sa ig. Pag namatay siya, anong tawag noon? Patay. Saan pupunta ang kalawang Espiritu sa Diyos? Pero ang katawan niya, walang kalawang niya. Pero alam natin, may eternal life, mayroong eternal life. Pero ang hiningan na sa Panginoon, buhay ko makamit natin yung eternal life. Dito pa lang. Sapagkat ang pagsunod sa aral ng Diyos, Alpha at Omega, diniglar na plansyado ng lahat sa Diyos through Jesus Christ. Kaya sa time natin, itong nangyari. At nangyari na bago sa time natin, yung mga pangyayaring kung saan ang tao ay nakasunod sa sistema ng sanlibutan. Kaya pala namanan natin ito. At yun, sa mga tao, turuan ng tama dahil nakatatak na sa isip ng maling pagsunod sa Diyos. Actually, maraming nag-lingkod ngayon sa Panginoon, ang hapon lang talaga, material na bagay. Wala tayong magawa sapagkat yan ang nangyari. At ito ang ginawa ng Diyos sa mga propeta bago dumating ang time natin, nagkaroon tayo ng kalayaan sa Diyos. Ganun niya, ito ang instruction ng Diyos sa verse 7. At sinabi sa kanya ng mga lingkod ni Paraon, hanggang kailan magiging isang silo sa atin ang taong ito? Question mark. Kaya unin mo ang mga taong iyan kung ang sila'y makapagpingkod sa Panginoon nilang Diyos. Hindi mo mapapatalastas na ihito'y giba na. Sa Old Testament, alam natin ang history, Moses time, Egypt, Israel. Ngayon sa time natin, yung salitang giba ng Egypt, actually, we have three kinds of Christianity. Kung nakalabas ka na sa tatlong celebration na yan na nasa ilalim ng traditions of men, mula pa sa ating mga ibig sabihin, wasak na yung pinalayan na Egypto.
sa buhay ng isa. Pero kung sumunod siya sa traditions of men at hindi siya nakalabas sa mga tuntunin mula pa sa mga ninuno, tinitibay lang niya yung Egypt, which is tinatawag ng modern Egypt. So yung tagot na puno, individually, nasa mga tao na, ang makikita mo sa kanya, yung modern Egypt. Okay? Dahil, pinatitibay lang niya ang 15th, 21st century, yung ginagamit niya ang literaryo na kinagis na natin. Ang tawag niyan, modern Egypt. Pero, ang sabi ng scripture, wasak lang Egypto. Sa time natin na makikawin, kalabas na doon sa traditions of ngayon. At nakapag-pista ka ng tamang pista, wasak na ang dati mong kinagis na para sa iyo. So, paano ka ba makinitreat? Then, meron ng Espiritu Santo magtuturo sila ng paano ka isa po yan. Exodus chapter 23, verse 23, Tagalog. Kapagkat ang ating anghel ay magpapauna sa iyo at dadaling ka sa Amorio at sa Hitiyo. Chapter 23, verse 33. Ay, 23. Exodus. Sila'y hindi natahan sa iyong lupain. Tama. Makapagkasalahin ka kanila laban sa atin. Sapagkat kung ikaw ay maglingkod sa kanilang mga Diyos, ay tunay na magiging silo sa iyo. Basta sino sa kanila, wala nang kawala yun. Tulad ng pagkaligaw ng ating mga libro, nasa mga sabunin, silo na rin sila. Kawawa naman sila. Kaya lahat ng kaalaman nila na ating alisin na natin yun. Dahil silo yun. Silo yun. Silo sila. Kawawa naman. Pero Diyos nakakalam sa kanila sapagkat sabi ng Revelation, nakatulan ang tao ayon sa kanyang gawa. Kung nasilo siya, Diyos nakakalam. Pero tayo kung tayo natin nasa Christ believers, kung ano ang mga bagay na nagsilok sa atin. Alam na natin, from 15th, 21st century. So, as Christ believers, kailangan nasilok is tamang silok. Pero dito, nasilok sila sa mga Diyos. Ano pang sabi ng Exodus chapter 34, verse 12? Mag-ingat ka na huwag kang makipagtipan sa mga punan sa lupain na iyong pinaroonan baka maging isang silo sa gitna mo. Pinag-iingat mo ang ng Diyos mula pa sa Old Testament hanggang sa time natin. Dahil sa time natin, wala nang pag-iingat ng tao. Bahala na. Sige, sa simang buhay. Basta ganito mangyari, okay. After 10 years ago, saka lang buhay pa ng pamumuhay na yan. Igbalik mo kay Kristo. Igbalik mo kay Kristo yung pagtulong sa atin. Mag-iisip tayo saan ako nasilo. Yun. Yun din. Ganito, ganyan. Alam mo na kung saan ka nasilo. Nasilo ka sa pagsusulit. Labasan mo yun. Ganyan. Nasilo ka sa paggawa ng crime. Labasan mo yun. Nasilo ka sa pagnakaw, nasilo ka sa pagkisyo. Labasan mo yun. Dahil silo yun. Ako, kaya noon. Usapan. Buti na lang, tinirahan pa ako ng buhay ng Diyos para maglingkod sa kanya. Pero sa inom, mabaya sarili ang dalawa. Pero sa tulong ng Panginoon, binigyan pa ako ng panahon para maglingkod sa kanya. Okay? Another one. Deuteronomy chapter 7, verse 16. At iyong lilipunin ang lahat ng mga bayan na ibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Ang iyong mata ay huwag mahabag sa kanila, ni huwag kang maglilingkod sa kanilang mga Diyos, sapagkat magiging isang silo sa sila. Hallelujah. Ito pa ang kay Christ, ating gagaway ng Espiritu.
move out na yan sa Diyos. Ngayon, kung gift mo yan sa Panginoon, hingin mo sa Diyos, surrender mo sa Diyos. Pagka na-surrender mo sa Diyos yan, yung gift mo yan, bibigyan ka ng Diyos ng guide kung paano mo ginagawa yung gift. Kasi gift galing sa Diyos yan. Pero kung ipagmalaki mo, at meron ka pang mga hurim-hurim at mga kung ano-anong mga orasyon na alam, yan ay sila na. At maaaring pagsilo sa Diyos-Diyosan, pag inaral ang Diyos-Diyosan, marami kong alam ko. Pwedeng sumampa ka sa bato, pwedeng sumampa ka sa mga bagay na nakita mo, pwedeng na nag-iinip ka, naniwalaan mo, pwedeng may iniisip ka, tinitiyak mo magkaroon ng katuparan. Na yung katuparan na ito na hindi napadaan sa proseso, hindi na dumaan sa proseso. Maraming bitbit ang Diyos-Diyosan. Yung bitbit ng Diyos-Diyosan, yung ang pista 3 lang, inutos ng Diyos, gagawin mo ngayon. Napakaraming. Eh, siyempre, pag ikaw parang sa isang lugar, mayroong 100 parokya na nagpiesta, ikaw ang nagbasbas, ikaw ang nagbisa, at anong bayad sa pari? Pagka nag-press yan sa isang pista, meron pang kasabay na yung mga patay, nakalista, yung pari, tapos may bayad yung bawat patay na napag-isa. Hindi lang 500 yata ngayon yan. Eh, kung meron kang 100 church, fiesta, may ilang pari yun. Malaking pera. Yan naman sa pagkakamapo. Pero sabi kanina, bibigyan ka ng libreng inumin ng Diyos. Hindi libre mo tinanggap, bahagi mo rin libre. Sabi sa mga gusto. Ano nangyari sa pananapin mo yan? Eh ngayon, pinagtatanggol pa ng ating mga libre. Yan ang pinag-islan natin, sumunod lang tayo. Galit na tayo na lukuhin sa tindahan, pumili ka ng pagkain. Okay? Magkano mo yan? 35 pesos. Ang pera mo yan 50. Magkano dapat sukli? 80, di ba? Ngayon, susuklihan ka ng 5 piso. Anong sabihin mo? Nagalit ka. Ito pa ang kaligtasan natin. Ito na lang. Na mamuhay ka sa daigdig, mga katayapaan, makatulog. Ito pa ang pinaglalaban natin na huwag sundin o pagyamanin yung ating pinag-islam. Galit na tayo ng lukuhin sa libutan ng mga people. Galit lukuhin tayo ng mga taong walang political station. So, ang dami ngayong mga teacher, ang dami ngayong mga abogado, ang dami ngayong mga professional. Napapasunod. Pero kapag binabangan tayo ng banal na espiritu, which is Pentecost tayo, magpista ka ng tamang pista sa Panginoon. Dahil yung tagat na kulong ng Diyos ang nasa mga tao. Ang pista hindi na yearly, kundi araw-araw. Pista sa mga tao. Kaya pag nasilo ang isang tao, silo na siya, huli na. Kaya may separation na sa Biblia, may kasi po, nasilo na yung tao. Nakakawag na. Kaya tayo gumagawa ng paraan sa tulong ng Diyos bilang mga lingkod ng Panginoon. Na magkaahon, sabi doon sa Judas, ahonin niya sila sa nasilo na eh. E ngayon, ang mga bumbero, pag nag-rescue ng sunog, yan, helmet. Sa scripture, Ephesians, isuot mo yung panyapa, yung helmet, yung breastplate, yung pantry. Mag-rescue yan. Pero kung mag-rescue ka sa isang tao na hindi mo suot yun, baka sunog ka rin. Kasi pag kinakausap na noon, sasabihin, ako sunog na yun. Anong sagot mo? Sasabihin mo, ako hindi sunog eh. Tapos sasabihin mo hindi ka sunog eh, wala kang suot na turbante, breastplate, wala kang dalang taba. Kaya karamihan na yun, pag kinakausap ka, dinayas ka ako, wala kang sagot. Kasi hindi mo suot yun eh. Sabi tinitreat ka kasi sila, sinok na eh. Sometimes nangyayari yun.
Kaya sabi ko nga, pag binasa mo yung scripture, inaral mo, malinaw, pinagtapan ko ng mga apostol. Kasi binabaan sila ng Pentecost. Sa time natin, mostly, pag tinanong ka, bakit birth ni Jesus Christ 28? Ewan ko sa 28. Bakit ang tigat na tulong niya ay dumaan sa 7 months? Ewan ko basta, ang nagsabi ng scripture, hindi natin kayang ipagtanggol. Kasi walang Pentecostes. Saan makuha ang Pentecostes sa amin ng Panginoon? Hintayin kayo sa akin. Hintayin niyo ang pangako ng Ama. Hintay nila. Pagbaba ng kapangyarihan, ay nakikintay nila. Agap nila. At sa time natin, kahit may aeroplano, mag-take off, wala sa tamang posisyon, ay laglag yun. Sa time natin, pag gusto mo talagang mag-ministry, hintayin mo ang will ng Diyos, dagat, pwede mong paghawakan ano man yan, dahil yun ang Spirit. Eh kung nag-take off ka wala sa oras, kaya nga ang aeroplano, pag lumipad to, hulyo yan. Bago yan lilipad, marami yan. Bago mag-take off. Ganun din sa ministry. Huwag kang mainip na 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. Hindi mo nakita ang blessing ng Lord na sa iyo na. Kapag 15 years, hindi mo napansin ang blessing ng Lord na sa iyo. Tapos bigla ka mag-take off, wrong timing, laglag yan. Kailangan mag-take off ka tamang timing. It's not, sabi nga ng mga, it's not my will, but your will be done. Ang mangyari sa buhay natin, hindi tayo, ako, ang mag-decide. Hayaan mo ang Diyos. Kung mag-separate ka, hayaan mo ang Diyos mag-decide sa'yo. Kung ilipat ka na niya sa ibang posisyon, Diyos mag-decide sa'yo. Hindi yung ikaw mag-decision. Kasi pag ikaw mag-decision, ibig sabihin hindi galing sa Diyos. That is a wrong idea. Wrong po yan. Wrong competition, wrong implementation. So, hindi ko ma-receive yung promise ng Diyos. Kaya pag nasilo, ang isang klase. Kaya dito, pagdating kay Apostol Pablo, ito po paliwanag niya. From the Old Testament, silo sila, naiwas. Okay, naiwas na tayo. Pagdating sa ating kanon, ito po ang paliwanag sa atin. Okay, sabi natin na sa paliwanag po ng ating mga apostol. Katulad ni Apostol Lucas, isa po yan, paliwanag dito. Okay. Lucas chapter 21 verse 34. Datapot, mga ingat kayo sa inyong sarili, baka matulog inyong mga puso sa katakawan o mga subabuhay na pagkakanan. At sa kalasingan, yung mga sobra-sobra na mag-iinom, medyo distansya na ng konti. Okay, hello, naroon katolik na medyo distansya na. At sa mga pagsusukat tungkol sa buhay na ito, baka naman yung 6 days, nagiging 7 days na. Wala na talagang paglilingkod. Yung pagsusumakin, medyo distansya na. At dumating na bigla sa inyo ang ngayon na gaya ng silo. Kaya ngayon, maraming nag-retire, hindi nakapaglingkod sa Diyos. Trabaho doon, trabaho dito, kung ginagawa. Nasilo na eh. Okay? Ang time 60 above, yan ang kaya ng Diyos. Actually, from 40 years old, 50. Ngayon, nag-retire na nga lahat, pinagbibigyan na after retirement. Nagtrabaho na naman sa iba. At ang pagtatrabaho sa iba, tapos na. Hindi ako ang ngayon sa Panginoon. Hindi katulad sa ating kapatid. Retire na siya. Paglingkod pa sa Panginoon. Nabalansin niya ang buhay. Kasi kinikilala niya ang kanyang sarili. Ito talagang nagkasalanan sa Diyos. At sinisigaw niya ang paglingkod sa Diyos. Kaya ayaw niya makita sa ibang mga mahal ng palataya. Nagpaturing na born again Christian pero hindi nakapaglingkod sa Diyos. Silong-silong. Kaya nakita niya. Mali. Kaya sinisikap niya ang sarili niya. Pati tayo. Nakikita natin. Kaya nabalansin sa tulong ng Diyos ang ating sapagkat pag dumating ang silo, wala na talagang kawalayan. Okay? So sabi dito ni Apostol Lucas sa kanyang sulat, ay naman din sa Romans chapter 11 verse
9. At sinabi ni David, ang kanilang dulang na may maging isang sino at isang panghuli at isang kaligasuran sa pagbayaran. Colossians chapter 1, 1 Timothy chapter 3 verse 7. Ito tayo sa 1 Timothy. Sulat ng Apostol Pablo kay Timothy. Kung ito dapat niya naman siya magkaroon ng mabuting patutuo at sa labas baka mahulog sa kapintasan at silo ng diablo. 1 Timothy chapter 6 verse 9. At mga nagsipaglasang imanan ay nangahulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa pagpapagal at kamatayan. Ang tao pala, ang nasilo sa hanggat na yumaman, maraming madadamay na mapapahamak ng mga tao. Ilan ngayon ang nag-Pentecost na wala sa Pentecost? Ilan ngayon ang nag-celebrate ng 11 wala sa tamang sa buwan? Ilan ngayon ang nag-celebrate ng Fest of the Lord? Tatlong pista lang sa Biblia, daming pista ngayon. Alam niyo, alam ng mga pare yan. Pero ayaw lang nila ng pare. Ako ay straight ang ng salita. Alam nila yan. Kaya tayo, galang na galang sa kanila, ay maliit. Pero nung lumaki tayo, binasa natin ang Biblia. Sila hindi pala namuhay doon sa salita ng Diyos. Meron pong mga paring nagsalita nyo na ang simbahan daw ang magsisave, hindi ang Bible. Kawawa naman. Bakit mata pa? Marami pa kakainin sa... Ngayon, isang silo ito. Kaya kung ikaw leader ng church, kung may followers na in Christ, inside of the church, sikapin mo na magkasunod sa aral ng Diyos. Hindi yung pagkaisunog sa iyo, nana. Isunog sa iyo, nana. Pakikiapit yan. Wala kang pundasyon sa iyong sarili, sunod ka lang ng sunod. Ay hindi ka pastor. Kawawa ka ng worship Christ. Nasilot na yung taong yun eh, mga leader na yun, halos nasilot. Hindi naman lahat. Halos nasilot na yun. Kasi ang hangad nila, magkaroon ng maraming pera. Magkaroon ng kutsi, magkaroon ng opinion. Gusto naman natin yun. Kaya lang, pero kung yan ang paraan na masilong isang tao, maging kasiraan sa labas at sa loob ng tahanan, huwag na. Eh kung nag-leader ito ng ilang grupo, tapos yung mga tao na pasunod sa ganong silo, may silo pa din. Kaya ni-required natin, lahat tayo magbasa ng Bible. Baka yung binasa ng leader natin, hindi natin binasa, mali na pa ng pagka-interpret. Kaya magbasa ng Bible. Hindi kayo kung magbira, mura naman ako. Kaya pwede mag-download ng Bible ngayon sa cellphone, madali lang, libre. Gusto mo Bisaya, gusto mo English, Tagalog, nandyan. Libre. Para magsalisig tayo sa salita ng Diyos. Okay. Ito pang sabi niya Apostol Pablo, 2 Timothy chapter 2 verse 26. At sila'y makawala sa silo ng diablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Tayo sila na natin. From 1521 to Jerry Doctrine. Ngayon, nakalaya tayo sa silo ng diablo through Jesus Christ. Kaya tayo laki ang kasalanan ng isang tao. Sabi na Isaiah chapter 1. Kasing po lamang ang dugo ng kasalanan ng tao ay papatayin tulad ng baby. Ganun kaganda ang puso ng Diyos. Ganun kaganda ang promise ng Diyos sa mga taong sa Kanya, manumbalik sa Kanya, Lord Jesus Christ, sapagkat siya ay aalasin din sa silo ng sama, silo ng klase-klaseng sakit, silo ng kamatayan, silo ng paggawa ng kasalanan, aalisin siya ng Diyos. Pati seryoso lang ang pagsunod ng tao sa Diyos. Aalisin siya sa silong yun. Pero, para kanino yung promise ng Diyos kapag siya ay nakalabas ng silong?
Ito po ang gagawin ng Diyos. Okay? Pinakit po ang banal na kasulatan sa Lucas chapter 4 verse 18. Ito po ang mga nakalabas sa siko. Sumaakin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahirang niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga lugar. Ako'y sinubod niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita ng bigyan ng kalayaan ang naakit. Ang mga taong binigyan ng kalayaan ng Diyos, sila yung nagtatanggol sa mga taong naapi sa maling sitwasyon, pagtatanggol sila. Naapi sa maling pag-celebrate ng Pentecost, Feast of Tabernacle, ipagtatanggol nila. So, hindi pala pwedeng nakatanimik ka lang na parang bahala kayo sa buhay. Tayo, bawat isa ay mayroong obligasyon sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa community, sa buong mundo na itulong natin kanila. Tulad ng ginawa ni Kristo, ang mga bulag, ang mga pilay na palakat, ang mga naapi pinagtatanggol ng Panginoon, ang mga may kasalanan papunta sa eternal death, pinagtatanggol ng kaya tayo lahat po ay mayroong tinanggap na kalayaan mula sa Panginoon. Kailangan natin gawin sa ating history. So, hindi tayo pwedeng makibuwag. At konsintihin yung mali. Nakita natin ang mali. Kawawa ang mga kaluluwa. Pagtatanggol natin tulad ng ginawa ng Panginoon sa atin. Pagtatanggol ng mga kapayapaan, ayon sa katwiran, at ayon sa pagkakasabihan. Nawarin ang Diyos sa tamang namin sa atin. Diba, ang mga taong nakalabas sa sino? Romans chapter 8 verse 21. Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaligid ng karubukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung nakalabas na siya sa sino ng maling tradition ng sanlibutan, kung nakalabas na siya sa kapulungan, ang kanyang gagawin, nagluwalhati. Pag nagluwalhati ka na sa Diyos, biblically, tama ka ng bread, 14 kay Kristo, 15 sa Israel, huwag ka lang sa Panginoon. After, doon sa celebration ng 7 days sa Israel, bibilang ka ng 7 weeks, Pentecost, bibilang ka ng 7 months Feast of Tabernacle. So yung celebration na yan, ay para sa ikalawang hati ng Diyos. So ang trabaho ng mga taong nakalabas na sa silo ng Diablo, ang trabaho nila ay paglawang hati na sa Diyos. Ibig sabihin hindi na para kayo sa atin yan, para paglawang hati na sa Diyos. Anong income natin sa paglawang hati? Ang malaki. It's not only a material and physical, also eternal life. Kaya wala siyang pwedeng ikumpara. Ginto, wala yung mahina. Silver, mahina. Anong gusto? Isipin kayaman ng ipantay niya. Lahat ng isipin ng material, wika ng Diyos. Pero mas maganda doon natin, higit sa kayaman. Walang pwedeng ipapin kayaman sa daily. Kahit kung ito. Yan ang tunay siya. Ngayon, ano pang sabi ng scripture? Sa aklat po ni Apostol Pablo, 15:51. Kaya kanina, sa katulad din, sabi ng kaibigan natin, bakit yung mga masama pero ayaw tungkol sa Diyos, hindi. Nagkaroon sila, pero hindi naluwalhati ang Diyos. Hangat natin sa Panginoon, katulad niyo. So kung gusto mo maluwalhati ang Diyos, unahin mo ang Diyos. Kung ayaw mo maluwalhati ang Diyos, hindi mo talaga unahin ang Diyos. Pero, papayag ka ba na maging sagot yung kasamaan? Ayaw mo rin. Hindi natin ang Diyos, hindi sa Diyos.
layas ka na sa tamang bautismo, hayaan ka ba Diyos sa tamang hindi. Pigilan ka niya. Pero sa pagpigil ng Diyos, kailangan ma-appreciate mo yun. Dahil pag pinilit niya, gusto mo mapapakot. Sabi pa nito ni Apostol Pablo sa Romans chapter 15 verse 15. Ngunit, sinusulatan ko kayo na may dakilang kaniyaan na bilang pagpapakot sa inyo dahil sa biyaya na sa akin ay binigay ng Diyos. Binigyan si Apostol Pablo ng biyaya mula sa Diyos. Kaya naman, binigay sa atin. Tinanggap din natin. Pag tinanggap natin, linawin natin. Ito bang ang living bread para maglinaw si Pugyan. Sabi niya, itangirin niyo ang libadura na hindi sa may libadura para maging isang pag-drink kami. Dahil si Kristo ay nahihain na. Dahil na si Kristo, ibig sabihin, tayo nililingkod sa Panginoon. Tamang ng living bread, walang libadura. Tamang celebration ng Pentecost, walang libadura. Tamang celebration ng Pentecost, walang libadura. Kaya sabi ni Paul, dahil sa biyaya sa akin ay ibinigay ng Diyos. Isa pa, 1 Corinthians chapter 7 verse 35. At ito'y sinasabi ko sa inyong sarili na pakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, okay? Kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang kabalan. Kaya kayo bao, kayo mag-asawa. Gusto niyo bang abala? Hindi mag-asawa. Kung ayaw na mag-asawa, maglingkod sa Panginoon, i-focus din sa Panginoon. Kung ayaw niyong walang kabalan. Tayo, maglingkod sa Panginoon. Lahat ng mga nakita natin kabala, medyo distansya na natin. Kabala yun. Hindi ka makapag-focus sa Panginoon sapagkat ang celebration na ito ay ayaw na sa limutan. Ang pagkakuha sa spirit na ito, pinipigilan ka. Kaya pinanong niya ito sa kabala sa iyo, medyo distansya na natin kabala. Kung gusto mo makasunod. Sapagkat ang kalayaang binigay sa atin ng Diyos, sabi ni Paul, kundi dahil sa bagay na naroon at upang kayo makapagpigil sa Panginoon na walang kabahan. Isa pa, sa 1 Corinthians chapter 7 verse 39. Excuse me. Ang babaeng may asawa ay nagkakaroon samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa ay may kalayaan, siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya sa kalooban lamang ng Diyos. Doon lang maputol yung utusan, yung sagradong utusan sa mag-asawa kung patay na ang asawang babae, patay na ang asawang lalaki. At kung mag-asawa siya, yun ay kalooban ng Diyos. Ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalay ng tao. So yung mga doctrine na yan ay napakasilan na kapag naglingkod tayo sa Diyos, kailangan kasal ka. Meron ka, may knowledge kong saan. At sa ating grupo, bawal sa atin ay hindi ka kasal. Ngayon, kung hindi tayo kasal, sikat tayo magpakasal. At sa tulong ng Panginoon, tayo sa mga churches, hindi tayo kasal. Libre ng kasal, walang mabali. Kung gusto nyo magpakasal, itanong kayo sa mga babae, bigyan kayo ng guide. Sa Tihon, meron. Bigyan ka ng guide kung paano kayo sa marriage ng kasal. Merong iba na kasama, lima-anin, hindi kasal. Nakakaya sa Diyos. Dahil pag-celebrate ka ng Passover, ang living bread ka, celebrate ka ng Fest of the Lord, hindi ka kasal. Nakakaya sa Diyos. Kaya naman kasal. Gawing may karapatan kayo sa mga bagay. Ay dalawa natin ng Diyos. So bilang binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos, gagawin natin. Sabi pa dito sa 1 Corinthians chapter 8 verse 9, datapot magsipag-ingat kayo baka sa anumang paraan ang inyong kalayaan ito ay maging kapitusuran sa mga. Kaya ang mga nahihina, inalalayan sa inyong mabuti. Dahil itong kalayaan ito, para lang din sa mga taong kaya.
Pero doon sa mga hindi pa malaya, mahina pang pananampalataya, kailangan maingat yung pagtulog. Dahan-dahan. Hanggang magiging kapisiran sa kanila, pero hindi pa na-network. Kaya, tayo kapag nag-lecture sa ibang mga grupo, tayo, sinong magtanong, kasang kamay? Kaya napansin ko, mga ilang pag-lecture minsan, tayo unique lang yung mga ibang mga pastor. Pero yung pala, deep inside, hindi pala naintindihan. Kasi hindi pala, ano nga, alam ko rin, pastor natin. Pero later on, bigla na lang mag-collapse. Hindi pala natin namalaya na hindi pala naintindihan niya. Pero hindi ka nagtanong. Inang gusto ng tanong. Kasang kumain. Ayaw. Next week, next month. Sino gusto magtanong? Ayaw ko rin. Pag tinatanong mo, naintindihan mo? Opo. Next month, nabago na ka. Alam ko naintindihan. Yung pala nag-intindihan. So dapat magtanong tayo. Hindi tayo mahiya. Pag may nag-lecture sa inyong church, tanong kayo, huwag kang nahiya. Kahit anong klaseng tanong, katanong mo na, pero kung nakatingin na tayo, smiling face lang doon sa nag-lecture, tapos yung pala, hindi mo naintindihan, dating ng pagsubok, tumba ka. Hindi mo naintindihan lang. Kaya ang tawag ng prostitute. Tama from ng din doon sa mga sistema ng Babylon system. Ang sabi ng Revelation chapter 18 verse 4, ano natin? Revelation chapter 18 verse 4. Ikita natin sa scripture mga kapatid, yung pinag-uusapan natin. Chapter 18 verse 4. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, labas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga sano. Saan galing yung mga sano? Sa Egypt. At sa tayo natin dahil sa celebration of dito. Mali ang celebration ng Unleavened, ginawang quarterly, ginawang monthly. Ngayon, ang Pentecost hindi na rin kaya, pinagpas tayo bilang bayan ng Diyos at binigyan tayo ng kalayaan through Jesus Christ. Ang kalayaan ito, hindi natin pwedeng atin-atin lang. Puro, bahagi natin sa mga tumanggap. Salamat sa Diyos sa ayaw, salamat din sa Panginoon. Sa atin naman, walang mawala. Ngunit kung kayo po ay mayroong katanungan sa ibang natin mga kapatid sa pananampalataya, chat lang po kayo. Sagradong tanong, hindi kayo ang may kayo kahit anong lingwahe, huwag lang yung lingwahe ng Arab. Hindi mahirap yung dinero. English lang natin ito. Sa ating pong pansamantala, magawakas sa ating pag-celebrate. So pagka tayo nag-start ng 9th hour, which is 3 p.m., na nilinaw ng Espiritu si Christ ay nagdadan ng lingas sa ikasyaping oras, 3rd hour. At yung 3rd hour na yan ay nakakalaga sa atin ay matatapos ang 24 hours hanggang sa araw ng bukas, mas 3 ng hapon. Ngunit, kahapon ito ay ating pong pinagdidiwang sa araw na Merkulis. Nasa competition po ang weekly na binigay sa ating kinagislan. At naging unang step po natin yan na ang alignment po ng weekly, ang linggo ay tinawag na first day of the week, na ang 7th day of the week niya ay Sabado. Tandaan po natin ang kalahati ng isang linggo niya ay hindi natin alam na ang celebration po sa working days from Monday up to Sunday, which is 7 days. Ang kalahati niya na Webes. balikan natin ang first day of the week na dineclare ng ating Pilipinas, first day of the week,
Sunday. Ang Senate plenary niyan ay Sabado. Ang kalahati niyan ay Miyerkules. Paano natin nakukup yun? Yan ang tinuro sa atin ng Propeta Daniel, Espiritu ni from Daniel chapter 9 verse 27. Isang linggo at kalahati ng isang linggo. Kaya ang kabuhan niyan, tinapos na natin Kristo dahil siya ang Omega, Alpha. Siya nagturo sa atin para accompany natin yung 33 days of the Lord. Best of unleavened bread, best of weeks, best of the Lord again. And God bless everyone. Happy Friday.